Aba, akalain nyo sa unang tatlong laban ngayon sa NBA Finals ay wala pang free throw attempts itong si Tyrese Haliburton. Ito na siguro yung pinaka-word na stats ng isang manlalaro na sa finals ay wala siyang inattempt na free throw. Gayunpaman, malakas ang kanilang tsansang matalo ang OKC Thunder sa series na ito mga idol sa NBA Finals. Inamin mismo ni Shai Gilgeous-Alexander na sila'y nasaktan especially sa mga ginagawang steals ni TJ McConnell. Malamya, parang lutang na lutang ang OKC Thunder mga idol. Parate silang naagawan ni TJ McConnell sa mga importanteng plays pa. Maliban kay Haliburton at kay Mathurin, naging importante rin po ang ambag ni TJ McConnell sa Game 3. Siya ang kauna-unahang player galing sa bangko na siyang nakapagpuntos ng 10 plus points, 5 plus assists, and 5 plus steals sa isang laban sa loob lamang niya ng 15 minutes. Samantala, tinitingnan sa ngayon ng Boston Celtics ang isang posibilidad na kanilang mabibingwit si DeMar DeRozan via trade bilang kapalit ni Jrue Holiday. Lumabas po ito pagkatapos na maghanap ng long-term point guard ang Sacramento Kings. Naunang kanilang pinagpipilian sina Garland and Trae Young. Pero ngayon swak na swak itong si Jrue Holiday sa kanila. Kaya mukhang mayroong mutual na interest dito ang dalawang team. Kung hanap nila yung gwardyang magaling ding dumepensa, si Jrue Holiday na yan. Matibay pa, pwedeng long term para sa kanilang team. Samantalang si DeMar DeRozan ay pwede rin munang pumalit pansamantala kay Jason Tatum habang ito'y nagpapagaling pa. Sa ibang mga balita naman, sinalabaraw ni SGA ang NBA. Ayon mismo yan kay Jeff Teague, retiradong NBA player. Ayon pa sa kanya, sa ngayon daw na marami nang gumagaya sa ibang team na puro tumitira ng 3-pointer. Sa ngayon, maganda dahil itong si SGA ang nakapunta sa finals sapagkat kanyang naipapakita ang mid-range. Ang mid-range daw kasi ang armas nitong si Shai Gilgeous-Alexander. Purong atake, hindi masyadong nagsisitel sa 3-point line. Kaya maganda raw ito especially sa mga kabataan. Considering sa ngayon na nasasapawan ng ngaho ng 3-point shooting ang mga layup, especially ang mga jumper sa perimeter. Sa madaling salita, sa ipinapakita sa ngayon ni Shai Gilgeous-Alexander ay manunumbalik ang interest ng mga kabataan na subukan ang perimeter shooting o ang mid-range na siyang nawala nung umuso na nga ang 3-point shooting. Saan ka kampihan na? OKC o Indiana Pacers? Sa mga gustong tumalpak dyan, magparehistro muna. Gamitin ang ating promo code at sa first time deposit ninyo, posibleng dumoble dahil sa malaking bonus na ibibigay sa inyo. Kung jackpot ka, syempre, cash out na yan. Nasa comment section lang po ang link. Bukas na sa trade ang Washington Wizards para kay Jordan Poole. Well, hindi naman to pinag-uusapan sa ngayon sa Golden State Warriors dahil meron pa silang Brandon Podziemski na nagsisilbing backup point guard kay Stephen Curry. Eto, ating pag-uusapan kung sakali lang kung magti-trade ang Golden State Warriors, sino-sino ang kanilang ipapalit para kay JP3. Kung patas na offer lang, pwedeng ipadala ng Golden State Warriors si Moses Moody, isang 3-and-D wing player, shooter, at defender, star level na manlalaro mga idol itong si Moses Moody. Hindi nga lang siya talaga nabibigyan ng breakout minutes sa Golden State Warriors. Maliban dyan, pwede rin pong samahan ito ng Golden State Warriors ng 2027 first round pick. Jackpot si Moses Moody sapagkat siya magkakaroon ng mahabang minutes sa Washington. Pero itong si Jordan Poole meron siyang masasagasaan sa Golden State at iyon hoy si Brandon Podziemski. Yan lang muna sa ngayon.